O, ito pa isa mayabang. Sabi ko nga sa inyo, wala nang ibang gagawin to mga to kundi magmayabang na lang. O, ito si Claire Castro. O, si Inday Sara daw kamukha ni Chucky. Inan yan, no? Sabi ko nga, si Claire Castro, supposedly, ganito sila. Ganito sila na mga vlogger ni Bongbong. Kasi vlogger lang man to, hindi naman to, wala naman dapat posisyon sa gobyerno to, bobo to eh. Sabi ko nga sa inyo, sa mga vlogger, argumento, isa nga sa pinakamahina to putay na, abogado pa naman ito eh. Ginagawa nga lang manika ni Banat Bay yan nung nagko-content yan, nung inaaway ni Banat Bay tsaka ni Libayan tsaka nito si Banat Bay. Ginawa nga lang mga tanga ni Banat Bay yan. Kita mo nga sa debate sa TV nung nakarang, ginawa nga tanga ni Banat Bay yan. Oh, so ngayon eto, imbis na sabi ko nga 'di ba yung mga vloggers nila, imbis na ilabas yung magagandang nagagawa ni Bongbong, i-counter yung mga i-counter yung mga sinasabi kay Bongbong, yung mga akusasyon kay Bongbong, i-counter, magpakita ng mga ebidensya na hindi totoo yan. Hindi, talagang titingnan nila yung itsura mo. Oh, anuhin nila yung itsura. Ito pa nakakatawa kung sino pa yung pangit. O sino pa yung mga mukhang losyang. Ito yung mga mukhang losyang na putang ina hindi yata binibembang. Walang bumibembang pero mukhang losyang. Ito si Claire Castro, mantakin mo. Sabihan mo si Inday Sara na kamukha ni Chucky. Tangina, mabuti pa si Inday Sara. Kamukha ni Chucky. Alam ba si Chucky, mistiso yun na na manika. Tangina, ikaw baka pagkahinalin tulad kita eh. Oo, pucha, walang manikang pwedeng ihalin tulad sa iyo. Siguro kung may ihalin tulad sa iyo na manika o siguro yung lumalabas sa yung lumalabas sa Inidoro. Nung sa Shake Rattle and Roll, si Undin. Yun ang kamukha nyo ni Lisa Marcos. Matindi, at least yung makita mo si Chucky, di ba? Rosy cheeks, si Chucky, mistiso, blonde yung buhok. Oh, hindi naman pangit si Chucky. Oh, nakakatakot lang talaga si Chucky. Oh, kasi matapang yun. Mamamatay tao na manika yun. Pero hindi naman nakakatakot yun. So, yun na yung pinakapang-asar mo kay Inday Sara. Dahil lang nagsalubong yung kilay na kamukha siya ni Chucky. Alam mo ba, Claire Castro, na kahit si Inday Sara magsalubong ang kilay, kahit si Inday Sara madisgrasya, at bumali-balentong yan, yung mukha niyan masira, mas maganda pa rin siya kaysa sa'yo. Yabang-yabang mo kay Castro, kala mo naman kinaganda mo yung posisyon mo. Ganun pa rin naman. Napakakapal ng makeup mo, nuknukan yung dami ng wrinkles mo. Oh, tapos putang ina, pag nagsalita ka, mukha ka pang tindera sa palengke. Dapat nga sa'yo, hindi ka nagpipilipinya na, dapat duster lang sinusuot mo dahil mukha kang labandera eh. Oh, minamaliit mo na naman, Boss Dada, yung mga labandera, hindi ko minamaliit. Sinasabi ko lang na yung mga labandera, hindi sila masyadong nag-aayos. Katulad nito, ito si Claire Castro, kahit mag-ayos tong hudas na ito, walang improvement ang itsura nito eh. Ngayon, dahil lang sa sinabi ni Inday Sara na hindi niya babatiin ng Merry Christmas si Bongbong, lahat naman ng tao, wala namang gustong bumati ng Merry Christmas kay Bongbong. Pumunta ka dyan sa kalsada, tanungin mo, anong mensahe mo kay Bongbong Marcos sa Pasko? Lahat ng tao sasabihin, negative trip ba naman eh. Lahat ng tao sasabihin, ang pangarap ko sa kanya, magpahinga na siya, wag na siyang bumalik. Gusto niya matulog siya, wag na siyang gumising. Ganun yung mga sasabihin ng taong bayan sa kanya. Tapos magagalit ka kay Inday. Sinabi lang naman ni Inday, meron siyang mensahe sa mga Pilipino noon nakaraan. Syukran, di ba? May mga mensahe siya na ang pag-ibig at pagtutulungan at ang ganto ganyan. Sabi ni Claire Castro, kaplastikan doon. Tanga, hindi kaplastikan yun kasi mensahe niya yun sa mga Pilipino. Si Bongbong, di man Pilipino yan eh. Si Bongbong, alien yan. Wala nang tao sa Pilipinas na gusto pa siyang nandito sa Pilipinas. Babatiin mo pa ng maligayang Pasko yan. Ay ko sa inyo, wala naman kasing Pasko mga demonyo eh. Kaya hindi talaga babatiin ni Inday Sara yan. Satanas yan si Bongbong. Bakit mo babatiin ng Merry Christmas? Hindi niyan ina-acknowledge. Hindi ina-acknowledge ng Satanas, ng demonyo, ang kapanganakan ng Panginoon. Kaya nga pag nakikita mo si Romualdez, si Bongbong buwabati ng Merry Christmas sa tao, walang naniniwala. Bakit? Kasi walang Pasko ang mga demonyo. Wala. Nagkatawan tao lang mga yan. Pero pag tinanggalan mo yan, puta walang kaluluwa yung mga yung kaluluwa niya nandoon na sa impyerno, sinusunog. Nag-aantay na lang ng mga oras yan na huminto ang kanilang mga puso at paghinga. Doon yan, ang punta niyan, diretso. VIP treatment sila, may sarili silang train papunta dyan sa impyerno. Kaya ayaw batiin ni Inday Sara, ba't kinakasama ng loob mo? Pati ba naman pag ayaw pagbati ni Inday Sara sa jowa mong si Bongbong na mabantot inaano mo pa, pinakikialaman mo pa, walang. Tingnan mo, nag-content, hindi ready. Pakinggan nyo. Daw ba kay PBBM? Tingnan niyo yung mukha niya mga kaklir. Yung mukha Nadinig lang ang pangalang PBBM. Tingnan niyo siya ulit mga kaklir. May kahawig to eh. Sini, may kahawig pagka ganyan na itsura niya. May kahawig natin. Hanapin na natin. Walang iya Wala, ang tagal Hindi siya ready.
Oh, ganyan si Claire Yung bang- Castro. Hindi ready. Pag galit na galit Pag galit na galit Ayoko eh. na ipakita, pinakita ko na sa inyo dati ito eh. Ayaw ko nang pinakita ko na dati to. Ah. Asan? Hindi ka ready? Hindi ka ready, Claire? Nagpe-present ka lang, hindi ka ready? Putang ina, ang umangat na yung ano mo, umangat na yung posisyon mo. Dati ka lang patay gutom na vlogger, ngayon ano ka na? Nasa gobyerno ka na, pasweldo ka na ng taong bayan, tapos magwa-vlog ka, hindi ka prepared. Ako, lahat ng materials ko bago ako mag-vlog, nandiyan dyan na eh. Hindi ka prepared. Ganyan ka lagi. Kapag humarap ka sa taong bayan at may sasabihin ka patungkol kay Bongbong Marcos, hindi ka prepared. Wala kang wala kang reference kasi mahina ka na tao. On tagal-tagal. Okay, sandali lang ha. Pag galit na galit kasi siya pag nagme-meltdown siya, iba itsura niya eh. Pag nagme-meltdown, di nag-meltdown si Inday. Hindi siya nagme-meltdown katulad mo. Na pag sinanong ng mga media patungkol sa mga bagay-bagay kung ano yung lumalabas sa bibig, si Inday has been consistent. Oh, since umalis siya sa Unity, she's been consistent. I hate Marcos. He's a dumbass. Marcos is a waste of air. Waste of clean air na hinihinga ng taong bayan. He's a waste of money sa mga Pilipino dahil pasweldo siya. Consistent si Inday Sara. At sinasabi lang niya, at talagang mandidiri ka. Kahit sino ba naman, di mandidiri kay Bongbong. Kahit sino mandidiri kay Bongbong. Sabi ko nga sa inyo, I posted something in Facebook yesterday. Naglalakad si Bongbong Marcos sa isang mall. Pinresenta siya, the President of the Republic of the Philippines, Bongbong Marcos. Puta, isa lang pumalakpak. Hindi lang si Inday Sara ang nandidiri pag narinig si Bongbong. Ako, pag narinig ko si Bongbong, dirin-diri ako eh. Hiyang-hiya ako eh, na Ilocano ko eh. O kapag meron pa yung isa, naglalakad siya pababa, puta, parang may hinahatid sa sementeryo. Wala man lang sumasalubong sa kanya. Walang pumapalakpak, wala ni isang sa kanya. Tuwan-tuwa na makita siya nung nakaraan, nagpunta siya sa Cebu. Remember? Nagpunta siya sa Cebu. Sino mga kausap niya? Mga bata, ang sama pa ng tingin sa kanya. Wala na to si Bongbong. Kung yan lang ang gagawin mo kay VP Sara, sasabihin mo na pangit siya, fake news pa rin yan. Bakit? Ang ganda ni Inday Sara eh. Kahit magalit si Inday Sara, ang ganda niya pa rin eh. Fake news queen ka talaga. Hindi siya kamukha ni Chucky. Mukha siyang angel. Oh, kahit galit siya, mukha siyang angel. Ikaw, Claire Castro, kahit na hindi ka galit at saka kahit punong-puno ng filter yung live stream mo, putang inang pangit mo pa rin. Pangit na nga ng ugali mo, pangit ka pa, boba ka pa. Yun ang masaklap. Yung abogado ka, tapos mukhang wala kang alam. Abogado ka, tapos mas mukhang abogado pa yung peking nagnonotaryo sa palengke. Yun ang pinakamasaklap sa lahat, Claire Castro. Fake news. Itong pinapakalat niya, pangit si VP Sara pag nagme-meltdown. First off, di nag-meltdown si Inday Sara dyan. Tinatanong siya ng media, may mensahe ka ba kay Bongbong Pasko? Hindi ako magme-mensahe sa kanya kasi hindi ko naman siya gustong batiin kahapon. Hindi ko rin siya gustong batiin ngayon. Plain, hindi man siya nagalit. Umiinom lang siya ng tubig. Sabi ko nga sa inyo, kita mo naman, ang ayos-ayos ni Inday, nakatali lang, naka-polo shirt. Ikaw nga, nag-effort ka pa eh. Nagsuot ka pa ng knitted na pangpasko na na damit. Mukha ka namang Halloween. Yabang-yabang nito ni Claire Castro. Putangin na ganito yung mga kaklase mong tanga na, ang yayabang pa. I-kumpara mo naman itsura mo kay Inday Sara. Sabi ko nga sa inyo, kahit yung kilikili ni Inday Sara, tubuan ng buhok, mas maganda pa rin kaysa sa mukha mo eh. Yabang-yabang nito. Hindi naman prepared. Diba? Tingnan natin. Sana, ang tagal. Wait, hanap lang ako. Putang ina niyan. Claire Castro, mga asar ka lang, nakakaasar ka pa. Pag nagagalit. Alam mo, hindi kami naaasar eh. Hindi kami naaasar sa sinabi mo. Naaasar kami sa'yo dahil hindi ka prepared. Ang tagal o ilang minuto na yan. Tangin na yan. I-edit mo naman. Walang Diyo na yan Magpapakita ka nang wala kang pinapakita. Asan na? Asan? Iba ulit yung itsura niya. Ano itsura niya? Asan na? Claire? Tingnan niyo yung itsura niya dito. Asan na nga paulit-ulit yung itsura. Wala ka naman pinapakita eh. Ganyan kabagal yung utak mo. Boba ka. Walang laman ang utak mo kaya hindi mo alam kung magla-livestream ka kung ano yung ipipresent mo dahil wala talaga kayong may presenta. Asan na? Ang tagal. Nagsasalubong ang kilay. Nagsasalubong ang kilay. Yun Ayan si Chucky. Tingnan mo ah. Tingnan mo si Chucky dito sa ipinakita mo. Ikumpara mo yung mukha ni Chucky sa mukha mo. Mas maganda pa si Chucky kaysa sa'yo. Tingnan mo. Si Chucky. Amerikano. Mistiso. Makakinis ang balat. Matigas lang ang buhok kasi manika eh. Wala namang manika, malambot ang buhok eh. Matigas lang ang buhok. Pero kung titingnan mo, yung mukha ni Chucky dito, yung ipinakita mong mukha ni Chucky, mas maganda pa rin sa'yo. So ang tanga mo.
kung ikukumpara mo na lang si Inday Sara, sana sa pinakapangit na nilalang na. O itong nasa kabilang side, si Chucky na durug-durug na yung mukha. Kasi si Chucky napunta yan doon sa parang gilingan. Yung mukha ni Chucky rito na warak-warak na, pag tiningnan mo, itinabi mo sa mukha ni Claire Castro, mas maayos pa yung manika kaysa sa kanya. May filter na si Claire Castro, putang ina, bakat na bakat pa rin yung kaswangitan niya eh. O, di ba? Talaga to. So, yan na yun. O, sige, ano sasabihin niya dito? Ganyan, no? Diba? Parang ganyan lang. Parang ganyan. Paggalit. O, tapos? Diba? Anyway, balik tayo. O. Tingnan nyo, O. Di ba? Mga clear, tingnan nyo dito, Parang pinakita ko kanina sa inyo. Ayan, ang ganda ni Inday. Tanga. Ikukumpara mo naman sa mukha mo, Claire Castro. Putang ina, tingnan mo yung pisngi ni Inday. Kahit nga sa inyo, yung the most imperfect na balat ni Inday sa katawan niya, mas makinis pa sa mukha mo, Claire. Ang hilig nyo talaga mga vlogger ni Bongbong Marcos na alipusta ng itsura. Hindi naman to Miss Universe. Sabi ko nga sa inyo, si Inday nga, hindi nga taga Miss Universe, pero mukhang Miss Universe eh. Walang iya talaga to si Claire Castro. So yan na yun. Yan na yung pinagmamalaki mong abogado ka. Yan na yung pinagmamalaki mong posisyon. Umakyat ka mula sa isang patay gutom na vlogger, nagikang Yusek. Tapos, eto lang. Mahinan nila lang. Bakit? Diba? Bakit? Bago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Definitely, mahinahon yun eh. Mahinahon. Si Bongbong, mahinahon kasi tanga. Nonchalant kasi walang maintindihan. Hindi nagme-meltdown kasi walang pakialam. Kasi yung sinasabi niya, magbabago ba si Bongbong kapag hindi Pasko? Hindi talaga magbabago si Bongbong. Bakit? Magnanakaw si Bongbong eh. Ipinanganak yan ng magnanakaw na mga magulang niyang si Marcos Sr. at saka si Imelda bilang isang magnanakaw. Nung ipinanganak yan, maliit yang siya na magnanakaw. Habang lumalaki siya magnanakaw. At ngayon presidente siya na magnanakaw. Di umano. So hindi talaga siya magbabago. Kaya yung sinasabi ni Inday, bakit? Magbabago ba yan? Batiin ko o hindi? Ang sinasabi niya, hindi talaga magbabago si BBM. Di umamin si Claire Castro na hindi magbabago si BBM. Kasi si BBM, nonchalant. Walang pakialam. Tahimik lang. Kahit ang dami-dami ng question sa kanya. Kahit sinabihan mong adik, hindi mo magpa-drug test. Kahit sabihan mo magnanakaw, wala lang, okay lang. Kasi totoo naman. Di ba? Walang hiya Castro. Wala na, hindi na alam ni Castro kung anong gagawin niya. Hindi na rin alam ni Castro kasi bobo man siya. Hindi naman niya alam paano ililigtas si First Lady doon sa Cabral Files. Hindi niya na alam kung paano ililigtas yung sarili niya kasi may mga cabinet secretary daw na meron ding mga insertion, anak ng tinapay na. So hindi niya na alam kung ano yung gagawin niya. And kabado na rin to, baka sooner or later ilaglag na siya. Sooner or later, dahil mantakin mo -3 si Bongbong Marcos, wala siyang nagagawa para pababtaasin ang survey ni Bongbong. Tinatry na lang niyang siraan si Inday. Tanga, Claire, ang trabaho mo, yung -3 ni Bongbong, gawin mong positibo. Na alam naman natin magpo-positibo lang si Bongbong pag nagpa-drug test siya. Pero yun ang dapat na trabaho mo. Hindi mo kayang pabagsakin si Inday Sara, sasabihin mo siyang mukhang siyang Chucky. Kahit nasabihin mong mukhang kuyukot si Inday Sara, walang walang epekto yan. So it just means na Bongbong Marcos, nagsasayang ka ng budget, nagsasayang ka ng pasweldo dito kay Claire Castro. Iyan yung isa sa mga rason kung bakit dirin-diri sa'yo yung mga Pilipino. -3. Kung ako ganyan, nag-3 ako, tangina lahat talaga ng communication team ko, tatanggalin ko. Because hindi nyo nako-communicate sa taong bayan yung mga magagandang nagagawa natin. O hindi niya pwedeng sabihan ng ganon, itong communication team niya. Bakit? Kasi wala naman siya nagagawang maganda sa bayan. Kapal ng mga mukha nyo.